Maging handa kayong lagi. Magandang hapon sa inyo mga kapatid. Itong ating ebanghelyo at mga pagbasa, katulad ng unang pagbasa, ay tungkol sa pagiging mabuting katiwala. Ang ebanghelyo ay nagpapaliwanag sa atin na may mga katiwalang iniwanan o binigyan ng kapangyarihan para sa ibang katiwala. We can easily understand that, no? Sa mga nakaraang pagninilay natin, pag pinag-usapan natin ang pagiging steward, katiwala ng Diyos, especially in the gospel, kung saan ay lumabas ang magpapatrabaho para humanap ng magtatrabaho sa kanyang pagawain ng alas 6, alas 9, alas 12, alas 3, alas 5. We explained that the first to be hired are those who are qualified. So among the stewards, there are wise stewards. Merong mga binigyan ng mas marami. Merong ding binigyan ng kakaunti. Siguro yung iba wala. Among us, there are managers, supervisors. But we must understand that we are all servants. We are all stewards. That's the first understanding that we have to bear in mind. We are all stewards. Ayun, kapag tayo pinagkalooban ng Diyos ng mas malaking talento, ito'y not for our enrichment, but we must use it to serve other servants. Like what we have expounded doon sa talinghaga ng mamumuno sa atin. Ayaw naman nating mamuno sa atin ng isang dawag because he is not qualified. Okay sana yung olibo, okay sana yung ubas, okay? Okay sana yung igos, pero hindi ang dawag. Because certainly, ang ibinibigay sa ating mamamahala sa atin ay yung alam natin na mayroong karunungan na kayang gampanan ng tungkuling nakaatang sa Kanya bilang pangunahin sa lahat ng mga stewards o katiwala. Ngayon, there is a situation in our gospel na baka mabuso ang katiwala. Sabi niya, hindi pa naman darating ang aking Panginoon. Ako'y aabusuhin ko itong aking mga kasamang katiwala. Hindi ko sila bibigyan ng pagkain. O di kaya magpapakabusog ako, kakain, maglalasing. No? Mahirap namang maabutan ka ng Panginoong lasing. Hindi ba? Okay? Kaya pag dumating ang Panginoon, dapat ang katiwalang binigyan niya ng pagkakataong pamahalaan ng iba pang katiwala ay maratnan niya gising at ginagawa ang kaniyang tungkulin. Doon magagalak ang Panginoong nag-iwan ng gawain. Ang application nito ay yung ating unang pagbasa. Narinig natin si San Pablo sa kaniyang sulat sa mga taga-Tesalonica. Pagbasa'y punong-puno ng endearment, pag-ibig. No? Sabi niya sa mga taga-Tesalonica, lagi ko yung ipinagdarasal. Lagi kong ninanais na maging mabuti ang inyong kalagayan. Lagi ko kayong iniisip. Kung meron mang isang bagay na gusto natin, halimbawa, na ginagawa para sa atin ng ating tagapamahal, pari siguro, ay hindi pa yung palagi nating kainom. Sabihin mo, Father, mas gusto namin ipagdasal mo kami kaysa makipag-inuman ka sa amin. Hindi ba? Because the good intention starts with prayer. Di ba?
Good intentions start with prayer. I pray for you. Pag sinabi mo ipagdarasal kita, ang dasal ay palaging mabuti. Kung yung dasal ay masama, hindi yun panalangin. Hindi ba? I will pray for you. Pagdadasal ko, sana may masama mangyari sa'yo. That's not prayer. That's a curse. Sumpa yun. And it can never be a prayer. Ang mabuti lamang ang panalangin. So the good intention begins with prayer. Katulad ng nasa sa puso ni San Pablo para sa mga taga-Tesalonica. Ang katiwalang pinag-iwanan ng Panginoon sa iba pang mga katiwala must begin his service with prayer, with good intentions. No? Yung pagnanais ng mabuti para sa kanila. With that intention in mind and in heart, alam natin we are good to go. No? Kung ano nang merong intensyon, merong palaging panalangin para sa ikabubuti, kagagaling ng lahat, mabuti ang kapupuntahan natin. Okay? So ipanalangin natin mga kapatid, tayong pinagkatiwala ng Diyos sa iba't ibang kapasidad natin upang pangalagaan ng iba pang mga katiwala ay maging mga mabuting lingkod sa pamamagitan ng panimulang bagay na dapat nasa ating puso, ang pagnanais ng mabuti para sa kanila. Amen.